Hello mga kamsat! Nandito na naman ang kamsat ng kusinera. For today's video, ang menu natin ngayon ay kinilaw na tanigi na may karne. Tara kamsat, simulan na natin to. Maaga nga pala kaming nakapalengke ngayong araw, kaya nakabili kami ng tanigi. Lahati lang ang binili namin kasi sobrang laki. Tapos pinalinis na namin at pinahiwa. Kalahati nga lang pala ang gagamitin niyang pangkilaw. Yung kalahati naman sa buntot, isasama niya sa pangsigang. Masarap ito guys, parang karne lang. Natanggalin na rin yan ng mga tinik. Yung balat lang ang naiwan. Tatanggalin lang yung balat, tapos hihiwain lang maliliit. Ganito lang ang paghiwa. Yung saktuhan lang yung laki. Huwag niyong itapon yung balat mga kansat. Pwede niyo itong isama pag magsisigang kayo. Pag natanggalan mo na ng balat at nahiwa-hiwa mo na ito, ibabad mo lang sa suka. Pero mas maganda yung sukang pula mga kansat. Kung available naman ito sa kusina nyo, yun na lang ang gamitin nyo. Habang naghihiwa-hiwa nga pala siya dyan ng tanigi, nagprito na rin ako ng 1/4 na karne. Ito yung pangakalo natin sa kinilaw na tanigi. Ayan ang ginamit kong kawali para hindi na ako gagamit ng mantika. Habang nagpiprito nga pala ako dito mga kabsat, naghihiwa na rin siya ng sibuyas at luya. Pero yung luya, dinaan niya pa rin sa food processor. Mas masarap kasi ang kilaw kapag tino ang luya. After niyang ilang minutong binabad sa suka, ayan, ganyan yung ginagawa niya. Pinipiga-piga niya. Ewan ko ba kung bakit hindi na lang gumamit ng strainer. Mas gusto niya talaga yung nahihirapan mga kabsat. Oo nga pala, yung asawa ko nga pala yung gumagawa dito. Basta kasi nauuwi tong asawa ko, siya talaga ang tagaluto. Ang dahilan nga pala ng pagbabad mo sa suka ay para maluto ang isda. Isa rin sa dahilan ay para mawala yung lansa nito. Pag natapos na nga palang piga-pigain yan mga kabsat, ihahalo na sa isda ang sibuyas at luya. Idagdag mo na rin ang asin, paminta at kalamansi. Tapos sinekos-mekos mo lang para mag-combine yung mga lasa. Naghiwa na rin pala ako dito ng pipino na panghalo mamaya. Sunod niya nga palang ginawa dito ay hiniwa-hiwa niya na ang karneng ihahalo dito. Ayan nga, mainit-init pa yung karne kasi bagong prito pa lang yan. Oo nga pala mga kabsat, kung magkigilaw kayo, pwede namang ibang isda. Hindi naman kailangan na ang isda ay tanigi. Marami namang isda na mas affordable kasi sa tanigi. Tanigi lang naman kasi ang ginamit namin dito kasi paborito ito ni Daddy. Ano, Diyos niyo Marima, ngayon ko lang napansin yung ginamit pala ng lalagyan dito, sira-sira na. Ewan ko ba dito sa asawa ko kung ano-ano pinaggagamit. Ang dami naman pwedeng gamitin. At yung sira-sira pa talaga ang napili niyang gamitin. Nilagay niya na rin nga pala dyan yung pepino. Tapos minegos-megos mo lang. Masarap din dito mga kabsat yung tuna. Ilang beses na din namin na-try yun kapag walang tanigi. Yun yung ginagamit din namin dito. O siya, hanggang dito na lang mga kabsat. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!